Narito ang ikalawang bahagi ng paggawa ng table at chart gamit ang word processor. Sa bidyong ito ay ipapakita ko ang mga hakbang sa paggawa ng table at chart gamit ang word processing application. Gawain A, paggawa ng table. Subukin gumawa ng table gamit ang word processing application. Sundan lamang ang mga sumusunod na panuto. Tara, umpisahan na natin. Gumawa ng folder kung saan itatabi o itatago ang mga files na matatapos. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng table. Una, buksan ang word processing application. I-click ang Insert tab na makikita sa gawing itaas ng inyong computer screen. I-click ang Table button. Takda ang bilang ng hani na pahalang o rows at hani na pababa o columns. Para sa gawaing ito, gumawa ng 3 columns at 6 na rows. Magkakaroon ng table sa inyong document window. Maaari nang i-type ang mga datos sa cells ng table. Kung nais ayusin ang mga datos na nasa table, maaari itong gawin sa pamamagitan ng pag-highlight at pagpunta sa Home tab. I-click ang Center kung nais ipagitna ang mga datos na na-type or gamitin ang shortcut sa keyboard na Ctrl-E. Maaari din itong kapalan sa pamamagitan ng bold. I-click lamang ang letter B sa bandang itaas o gamitin ang shortcut sa keyboard na Ctrl-B. Matapos na maayos ang mga datos sa table, maaari na ito ngayong i-save. I-click lamang ang File tab na matatagpuan sa itaas sa bahagi ng inyong computer screen. I-click din ang Save As at mamili ng location kung saan mo nais i-save ang iyong file. Hanapin ang folder kung saan mo itatabi ang file na iyong ginawa. Baguhin ang file name at gawin itong paggawa ng table bago ito i-save. Gawain B, pag-format ng table. Upang maging mas kaaya-aya ang table, maaaring baguhin ang ilang properties ng table katulad ng table style, border color, line style, at shading. Sundan ang sumusunod na panuto kung paano ito gawin. Una, buksan ang inyong file na paggawa ng table. I-highlight ang buong table gamit ang mouse. Sa gawing itaas ng inyong computer screen ay magbubukas ang Table Tools. I-click ang Design tab. Sa Table Styles, pumili ng isang style na nais mong ilapat sa iyong table. Ang Table Styles ay isang pangunahing katangian ng table na otomatikong naglalapat ng disenyo sa table. Tignan ang output na aking nagawa. Matapos na magawa ang table na may disenyo, maaari mo na ito ngayong i-save.
Bago mo isave ang iyong gawa, palitan muna ang file name at i-type ang pag-format ng table bilang bagong file name nito. Gawain C. Paggawa ng chart. Ngayon naman, subukin natin gumawa ng chart gamit ang word processing application. Sundan lamang ang mga sumusunod na hakbang. Buksan ang huli nating ginawa na pag-format ng table. Bago tayo maglagay ng chart, ay ayusin muna natin ang mga datos na nasa table. Alisin ang PHP na makikita sa column ng kinita. Kailangan natin itong alisin para ang chart na ating gagawin ay maging maayos. Matapos itong gawin, ay maaari mo nang i-click ang Insert tab na matatagpuan sa itaas na bahagi ng iyong computer screen. Pagkatapos, i-click din ang Chart button. Magbubukas ang Insert Chart dialog box. Piliin ang default chart na clustered column at i-click ang OK. Magkakaroon ng default chart sa Word document at magbubukas ang isang datasheet. Ito ang tinatawag nating datasheet at dito natin itatype ang mga datos na nais nating lumabas sa ating chart. Kukunin natin ang mga datos sa table na nauna na nating ginawa. Palitan ang mga default na datos sa datasheet at itype ang sumusunod na ulat ng kinita. Maaari mong i-type isa-isa ang mga datos na nasa iyong table. Para mas madali, pwede mong gamitin ang shortcut key sa keyboard na Ctrl+C para sa copy. At i-paste ito sa iyong datasheet, gamitin ang shortcut key na Ctrl+V as in victory. Kung tapos nang ma-type ang datos, ay maaari nang isara ang datasheet. Sa word processor ay makikita mo na ang chart na naglalaman ng ulat ng kinita. Palitan ang chart title at gawin itong ulat ng kinita. I-save ang Word document na ito sa iyong folder at bigyan ng file name na paggawa ng chart. Gawain D. Pagbago ng mga properties ng chart. Upang matutunan ang pagbago ng mga properties ng chart, buksan natin ang nakaraang gawain na paggawa ng chart. May mga properties ang chart na maaaring baguhin upang maging mas kaaya-aya ito sa paningin. Halimbawa, nais mong magpalit ng laki ng chart. Una, piliin ang chart sa pamamagitan ng pag-click dito. Itapat dito ang mouse pointer. Magiging double-headed arrow ito. I-click at hilahin ang pointer papasok upang mapaliit ang chart. At hilahin naman palabas kung nais palakihin ang chart.
Kung nais mo naman ilipat ang pwesto ng chart, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-click muli sa chart. Magkakaroon ng mga resizing handle sa palibot ng chart. Itapat dito ang mouse pointer. I-click ang layout option. Lalabas ang text wrapping at piliin ang tight. Matapos gawin ito ay itapat muli ang mouse pointer sa chart at makikita na magiging 4-sided arrow ito. I-click at i-drag ang chart sa bago nitong posisyon. Kung nais palitan ang mga datos sa datasheet, maaari itong gawin. Una, piliin ang chart sa pamamagitan ng pag-click nito. Sa ribbon ng MS Word screen ay magkakaroon ng Chart Tools tab. I-click ito upang mabuksan ang mga options para sa chart. I-click ang Edit Data button. Magbubukas ang datasheet window. I-highlight ang mga datos sa datasheet at pindutin ang delete key sa keyboard upang mawala ang kasalukuyang datos. I-type ang bagong datos. Kung tapos na, ay maaari nang isara ang datasheet. Kung nais palitan ang uri ng chart, piliin muli ang chart sa pamamagitan ng pag-click dito. Sa ribbon ng MS Word screen ay magkakaroon ng Chart Tools tab. I-click ito upang mabuksan ang mga options para sa chart. I-click ang Change Chart Type. Piliin ang uri ng chart na nais mong i-apply o gamitin. Kapag nakapili ka na, ay maaari mo nang i-click ang OK button. Maaari mo ring baguhin ang itsura ng iyong chart. I-click ang Design tab at pumili ng disenyong nais mo. Maaari ding i-click ang drop-down arrow upang makapamili ng iba pang disenyo. Nais mong palitan ang kulay ng iyong chart? Pumunta lamang sa Change Colors at doon makakapamili ka ng kulay na gusto mo. Piliin ang format sa ilalim ng Chart Tools tab. Mababago mo din dito ang iba't ibang properties ng chart. Palitan ang shape style sa pamamagitan ng pag-click sa drop-down arrow at pumili ng isang shape style na nais gamitin para sa chart. I-apply din ang word art style upang mas maging kaaya-aya ang mga text. Tignan ang halimbawa na aking ginawa. Kung nais mo muling palitan ang properties ng iyong chart, piliin ulit ang chart sa pamamagitan ng pag-click dito at lalabas ang Chart Tools. Dito, makikita mo ulit ang Design tab at ang Format tab at maaari ka ulit mag-explore ng mga kulay, ng shapes o ng word art style na nais mo upang mas mapaganda ang iyong chart. Kung masaya ka na sa disenyo at kinalabasan ng iyong chart, maaari mo na itong i-save. Abangan! Sa susunod na video ay tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng table at chart gamit ang electronic spreadsheet tool. Sana'y marami kayong natutunan sa aralin natin sa araw na ito. See you in class! Bye!